Magandang araw mga kaibigan. Okay, pag-usapan natin ngayon si Senator Risa Hontiveros. So, dahil sa sinimulan niyang Senate hearing, yun nahirap na ngayon si Pastor Quiboloy, magtatago, dahil sa mga tatlong warrant of arrest na sa kanya. Okay, hindi pa natatapos itong paghirap ni Pastor Quiboloy. Nako, itong si Senator Hontiveros, gusto na naman niyang paimbestigahan si PRRD. So ano ang dahilan? Bakit gusto niyang maimbestigahan si PRRD at mga gabinete ng dating Pangulo? Okay, dito sa Philippine Star News, nakalagay dito, Senator Hontiveros said the Senate should investigate the conflicting statements of the former president and his men on the gentleman's agreement with China. Ito yung exact word ni Hontiveros. Duterte and his men all have conflicting claims. They are all a mess, like his government when he was the leader. The contradictory statements all the more require that the Senate resolution I filed be heard at the soonest possible time. Yun. So, nandun na. Nakapile na po ang resolution ni Senator Hontiveros sa Senado para imbestigahan. So, ano ba ito? Senate Committee on National Security, Foreign Relations, I don't know kung sino yung mga chairman dyan sa mga committee na yan. So, iba yung Committee on Foreign Relations, iba doon sa National Security, Security and Defense. I think si Senator Jingo Estrada sa Security and Defense, sa Foreign Relations, I believe, si Senator Amy. Anyway, excuse me. So, paano yan? Uusad ba ang resolusyon ni Senator Hontiveros? Palagay ko, baka mahirapan. Kung sa Foreign Relations Committee, kung si Senator Amy ang chairman dyan, baka hindi ito uusad. Kasi, alam mo naman, yung suporta ni Senator Amy kay PRRD. Sa National Defense naman o Security, si Jinggoy, ano rin ito? Maasahan din ito. Malaking, magandang relasyon ng mga Estrada at mga Duterte. So, baka hindi uusad. But, in case na uusad, baka, sa tingin nyo, mag-attend ba si former President Duterte pag imbitahan siya na resource person? Kasi siya na-involve dahil siya ang Pangulo by that time. Kung paano, kung hindi siya mag-attend, kagaya ni Pastor Quiboloy, i-issuehan ba ng warrant of arrest ng Senado ang dating presidente? Nako, lalong magiging magulo ang sitwasyon natin sa politika kung magka-ganon. Anyway, klaro naman, nag-press conference na si Pangulong Duterte tungkol niyan. Inaamin man niya na merong agreement, kailang verbal, handshake agreement, gentleman's agreement, na status quo, na as is, where is, walang galawan para mapanatili ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Kasi nung umupo siya, napakainit ang sitwasyon sa Philippine Sea. Bangayan ng Pilipinas at China, grabe, mainit na mainit. Dahil, nanalo tayo sa arbitral ruling. Desisyon ng International Arbitral Court na may karapatan tayo doon. Kailangan China, hindi binaliwala niya yung ruling. Ang China, akin lahat yan. Wala yung inyo. Wala namang mag-enforce doon sa ruling ng korte. So, wala rin. So,
ito, very frank si PRRD. Nung nag-warning ang Pangulo ng China na magkakaroon ng gulo pag ayusin nyo yung BRP Sierra Madre, something like that. Magkakaroon ng gulo. O di, inamin ng Pangulo sa kanyang press conference, yes, takot kami. Dahil hindi tayo handang makipagyera. So, yun na, nagsimula na yung kasunduan, verbal na as is, where is. Yung wala mo nang repair yung yung mga sundalo sa BRP Sierra Madre, food, water supply lang. So yun ang napagkasunduan. Kaya walang masyadong water cannon incident panahon ng PRRD. So yun ngayon ang ibinabato kay PRRD na daw yun, mali. Parang ibinenta ng Pangulo ang soberenya ng ating bansa. Kaya yun, gusto nilang imbestigahan. But then, may napanood ako na interview, yung Pilipinas na nating mahal, ni Ka Eric at Dr. Badoy. Ni-interview nila si Atty. Vic Rodriguez. Nandun din si Sas Sasot. Isa siya sa parang nagtanong. Nako, ang ganda yung revelasyon ni Sas Sasot. Alam niyo si Sas, di ba? Napakagaling mag-research. Siyang nag-research sa Concurrent Resolution number 10, yung audit ng Kongreso na certification lang, wala na, millions. Hindi na natin alam kung nagagastos ng maigi kasi certification lang. Ito, mayroong binanggit ni Sas Sasot na panahon pa ni President Nonoy Aquino, si then Defense Secretary Volter Gasmin, na-interview siya ng Philippine Inquirer, Daily Inquirer. At yun, lumabas sa interview na yon, mayroong, I think, November 9, 2013, na issue ng Inquirer na research ni Sas Sasot. Nakalagay doon sa yung result ng interview na inamin ni Secretary Volter Gasmin na nag-usap ang Philippine government, si Gasmin, at ang Chinese ambassador na okay, tubig at pagkain lang ang pwede nyong dalhin dyan, basta huwag kayong magdala ng construction materials. Yun ang verbal agreement panahon pa ni Noynoy Aquino. Nagsimula na yan na walang no repair muna dyan sa Sierra Madre. Nagsimula pala Noynoy Aquino's time. Kaya nung umupo si PRRD, yun na nga, status ko as is where is, kung ano yung nangyayari panahon ni Noynoy, ipinagpatuloy na lang niya, hindi niya ginalaw yung Sierra Madre kasi nag-warning ng China na something bad will happen pag i-repair niya yun. At inaamin ni PRRD na natakot siya by that time kasi hindi siya handang makipagyera sa China. So walang nangyaring gulo. Tanong, may nawala bang teritoryo natin? Territorial rights ba o no? Wala naman. So, diskarte yun. So, to me, as a Filipino citizen, nagustuhan ko yung ganong approach ni PRRD dahil practical lang siya. Hindi niya isinorender ang ating soberenya, kaya lang inisip niya yung realidad na hindi tayo handang makipag-away. Kaya, gano'n na lang, diplomasya lang muna. Ngayon, sige, matapang kayo, sabi ng Pangulong Duterte, i-repair nyo ang BRP Sierra Madre. Magpatulong pa kayo sa US Navy, Australian Navy, Japanese Navy. Sige, i-repair nyo. Tignan natin kung anong mangyari. Yun ang challenge ngayon. Sige nga. Gusto nyong i-repair? Sige, i-repair nyo. Ano kayang aksyon ng China? Pag talagang nandun na ang mga Navy ships,
US, Japan, Australia, and Philippine Navy ships pupunta na doon, magre-repair na sa BRP Sierra Madre. Ano kayang mangyayari? Kaya bang gawin yan ng PBBM admin? Kasi yun ang challenge eh. O, sige, investigahan nyo ang gentleman's agreement para malaman nyo ang katotohanan na nangyari na yan panahon pa ni President Noynoy Aquino. I believe yung na-research ni PRRD na ganun nga. Kaya hindi masyadong mainit ang tension noon. Ngayon, napakainit dahil meron tayong napakatapang na palisiya na killing to the max sa Amerika at handa ng makipagyera sa China.